Bes, kapag kinasal kami ni Mike balang araw, gusto ko ikaw ang maid of honor ko. Kasal agad? Wala pa nga kayong isang buwan. Kaya nga balang araw Malay mo kami na talaga yung magkatuluyan. Dapat nandun ka kapag kinasal kami. Ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, parang gusto ko nang umiyak. Ang sakit palang marinig na pinaplano niya ang future niya. Kasama ang ibang tao. Love Me Unfiltered presents. Best friend ko siya at yon ang problema. Ako si Mona, 24 years old. At matagal na akong may gusto sa best friend kong si Grace. Nakilala ko si Grace noong first year high school pa lang kami. Siya yung tipo ng tao na palangiti, maraming kaibigan at masayang kasama. Noong una, akala ko simpleng paghanga lang. Pero habang tumatagal, lalong nauhulog ang loob ko sa kanya. Kapag may kachat siyang lalaki, nagsiselos ako. Kapag may nanliligaw sa kanya, naiinis ako. At kapag umiiyak siya, mas nasasaktan ako. Doon ko na-realize, mahal ko ang best friend ko. Pero may problema. Straight si Grace at alam kong hindi niya kailanman titingnan ang isang babaeng gaya ko sa paraang tinitingnan ko siya. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Bes, may boyfriend na ako! Excited na sigaw ni Grace habang tumatakbo palapit sa akin. Huwag kang lang tumakbo, baka madapa ka dyan Saway ko. Bes, kami na ni Mike! Parang may sumakal sa dibdib ko sa narinig ko. Pero pinilit ko pa rin ngumiti. Talaga? Congrats! Nag-date kami kahapon tapos sinagot ko na siya. Tingnan mo yung picture namin, dali! Nagpanggap akong masaya habang tinitingnan ang litrato nila. Pero ang totoo, pakiramdam ko unti-unting dinudurog ang puso ko. Simula noon, ako na ang naging takbuhan ni Grace tuwing may problema sila ni Mike. Bes, nag-away kami. Malungkot na sabi niya. Bakit na naman? Parang wala na kasi siyang time sa akin. Tingin mo ba, mahal niya pa ako? Siguro naman, pero kausapin mo siya ng maayos. Sabihin mo na nasasaktan ka kasi parang wala na siyang time sa'yo. Sige, kakausapin ko siya. Thank you, Bes. The best ka talaga. Sa totoo lang, napapagod na akong payuhan siya. Nasasaktan kasi ako tuwing nakikita ko siya na binabaliwala lang ng iba. Minsan tuloy gusto kong sabihin kay Grace na, tama na, wag na niyang ipilit ang sarili niya sa iba at ako na lang ang piliin niya. Pero hindi pwede. Kasi alam ko naman na hindi yun ang gusto niyang marinig. Bes, kapag kinasal kami ni Mike balang araw, gusto ko ikaw ang maid of honor ko. Kasal agad? Wala pa nga kayong isang buwan. Kaya nga balang araw Malay mo kami na talaga yung magkatuluyan. Dapat nandun ka kapag kinasal kami. Ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, parang gusto ko nang umiyak. Ang sakit palang marinig na pinaplano niya ang future niya kasama ang ibang tao. Alam mo ba kung bakit ikaw ang gusto kong maid of honor? Bakit? Dahil ako lang yung kaibigan mo? Sira, natatawang sagot niya. Huminto siya sa paglalakad at saka ngumiti. Ikaw ang maid of honor ko dahil lagi kang nandyan. At kahit anong mangyari, hindi mo ko iniiwan. Napayuko ako. Kung alam niya lang, ilang beses ko nang plinanong lumayo. Hindi dahil sawa na ako, kundi dahil nahihirapan na akong itago ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kay Grace ang totoo. Mas pinili ko na lang na ilihim yung nararamdaman ko
dahil ayokong mawala sa akin ang taong pinakamamahal ko. Siguro nga may mga pag-ibig talaga na hindi na para ipaglaban. Kasi minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi na kailangang ipagsigawan. Sapat na yung tahimik kang nananatili sa tabi niya kahit alam mong hindi ikaw ang pipiliin niya.